Hindi na mabilang ng batang si Dada kung ilang beses na ba siyang napadaan sa baryo ng San Juanico. Mula kasi nang malaman niya na may nawawalang proteksyon ng albularyo doon, hindi na mapakali ang kalooban ni Dada. Si Dada ay 10 taong gulang pa lamang. Wala na ang kanyang mga magulang. Tanging si Lolo Asyo na lang ang kasama niya sa bahay. Lumaki si Dada na malayo ang loob sa mga kapwa niya mga bata. Mas gusto pa niyang kasama ang mga mas matatanda pa sa kanya dahil sa halip na maglalaro sa lansangan, mas gugustuhin pa ni Dada na maghanap na lamang ng proteksyon ng mga bagay na may tuturing na anting-anting. Para kasi sa batang si Dada, mas makabuluhan ang ganitong klase ng gawain. Namamanghanga sa kanya ang ilan sa mga kalugar nila. Siya lang kasi ang bata na parang matanda na kung magsalita at mag-isip. May nakapagbiro pa na si Dada raw ay isang matanda na nabuhay sa katawan ng bata. Ano ba yan? Saan ba nahulog yung proteksyon ng albularyo na yun? Patingin-tingin pa ang bata sa gilid ng daan sa bungad ng baryo San Juanico. Pero ilang beses na niyang ginawa yon. Wala pa rin siyang natatagpuan. Napalingon ang bata sa likuran nang marinig ang boses ng isang lalaki na hindi pa naman katandaan. Sa palagay ng bata ay nasa edad 40 pa lamang yon. Hinahanap mo yung nawawalang proteksyon, ano? Hinahanap ko nga. Hinahanap ko rin ba? Medyo may kaangasan ng pagsasalita ni Dada, kaya hindi siya nagmumukhang bata. Noong nakaraan ko pa hinahanap, kaso hindi ko naman makita eh. Sandali nga. Ikaw ba ang albularyong may-ari ng nawawalang proteksyon? Ang galing mo. Anak ka siguro ng mga magulang mo. Hindi ka ba anak ng magulang mo? Ako kasi oo. Masyado namang seryoso ang batang ito. Parang binibiro lang eh. Pasensya na ho kayo. Wala po akong oras sa pagbibiruan eh. Hahanapin ko yung nawawalan ninyong proteksyon. Kapag nahanap ko yun, hindi ko na yun ibabalik pa. Natigilan ng albularyo at napangiti na lamang. Hindi pa rin ito makapaniwala na bata lang ang kanyang kausap. Matanong ko lang, bakit ka ba interesado sa proteksyon na naiwala ko? Naniniwala ako na ang mga proteksyon, kapag pinagsama-sama, wala nang masamang elemento magwawagi laban sa kabutihan. At yun ang paniniwala mo? Kakasabi ko lang, bakit ka pa nagtatanong? Alam mo, ayos ka rin ano? Bata na medyo bastos at may angas, pero matanda na kung mag-isip. O sige, ganito na lang. Kapag nahanap mo ang proteksyon, sa'yo na lang. Kapag ako nakahanap, ibibigay ko pa rin sa'yo pero makiusap ka muna sa akin. Hindi ba parang isang malaking kalokohan na winalamang sarili mong gamit tapos hanapin mo, tapos ibibigay mo lang sa batang katulad ko na magmamakaawa sa'yo? Nawala ang ngiti ng albularyo. Tila ba nasampal siya ng realidad ng batang si Dada. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakatagpo ng taong sasalungat sa kung ano ang katauhan niya. Kung wala na kayong sasabihin, naalis na ako, Manong. Abaloko! Naglakad na paalis ang batang si Dada. Napapakamot na lamang ang albularyong si Mang Danyos. Malapit lang naman ang baryo San Juanico sa baryo ng Gorospe, na siyang tirahan ni Dada. Ilang minutong lakaran lang yon. Kaya naman nakabalik siya kagad sa kanilang bahay noong hapon na yon. Pag-uwi niya sa kanila, naabutan niya si Toto na naggagatong ng kahoy sa kanilang lutuan. Si Toto ang pinsan ni Dada. Kuya na niya itong may tuturing, pero kahit na 10 taon ng agwat ay parang magkasing edad lang sila kung mag-isip. Oh, nakauwi ka na pala. Ako na muna ang nagluluto rito. Medyo pagod si Lolo Tasyo eh. Maghapon kasi silang nag-anis sa sakahan. Walang pahinga. Umupo ang bata sa gilid ng kanyang kuya Toto. Kumusta naman pala yung pangongolekta mo ng proteksyon? Marami na akong nakukolekta eh, pero yung hinahanap ko sa baryo San Juanico, wala pa rin. Hoy Dada,
Sigurado kang ayos pa yung ginagawa mo? Ako naman nag-aalala lang ha. Alam mo naman ang usap-usapan ngayon. Mga aswang na nagpapanggap na tao at nakikihalubilo sa kung sino-sino para makapambiktima. Alam mo naman pala Kaya mag-ingat ka ha. Hanggat maaari, huwag kang uuwi ng sobrang gabi. Narinig ko sa grupo ng mga albularyo rito sa baryo natin. Marami daw ang mga aswang pero may hina lang sila. Pero kapag marami, mas mahirap. Oo, punterian nila yung mga bata. Kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Marami akong proteksyon Hindi nila ako magagalaw. Huwag kang siguro. Oo, marami kang alam sa mga proteksyon. Pero wala ka pang gaanong alam kung ano mga kayang gawin ng mga aswang. Huminga ng malalim si Dada. Sa murang edad, naintindihan na niyang hindi lahat ay kaya niyang gawin. Kaya alam niya na hindi rin dapat minamaliit ang mga aswang. Wala pa namang katibayan na totoong may aswang sa kanila. Pero hindi inaalis ni Dada ang mga posibilidad. Kaya naman habang wala pa, nagdahanda na siya sa mga posibleng mangyari. Dahil ayaw niyang masaktan o mapahamak ang kanyang lolo Asyo. Pagkatapos magluto ng sinigang na baboy, 6:00 pa lang ng gabi ay nauna nang kumain si Dada at Toto. Hindi na muna nila ginising ang matandang si Asyo. Naparami ang kain ni Dada. Masarap kasi talaga magluto si Toto. Sa lahat ng pinsan niya, yun lang talaga ang may malasakit sa kanilang maglolo. Kulang na nga lang ay sa kanila na tumira ang binata. Sobrang bait nito at para bang hindi ito marunong magalit. Oh, ano? Una na ako ha. May pupuntahan lang ako sa San Juanico. San Juanico? O bakit? Sama ako. Dada, 8:00 na. Delikado na para sa bata na lumalabas ng bahay. Hindi na ako bata, no? 10 taong ka pa lang. Anong di ka na bata? Sige na, Kuya Tuto. Susama na po ko. Pangako hindi po ako magiging pasaway. Ay nako. Sige na. Sumama ka na. Pero sinasabi ko sa iyo wag na wag kang lalayo sa akin Wala nang tao sa labas nang maglakad sila paalis. Malimig na rin ang simoy ng hangin. Giniginaw na nga si Toto, pero si Dada ay parang walang nararamdamang lamig. Ano bang gagawin mo sa San Juanico? Palim lang kaming nakikita ni Tese. Ayaw kasi ng pamilya niya sa akin. Tessa? Yung syota mo at 4 na araw na kayo ngayon? Alam na alam mo Pambira ka. Sinabi mo sa akin kahapon. Sabog ka ba, Kuya Toto? Natawa na lamang si Toto sa kanyang narinig. Sa bungad pa lang ng baryo San Juanico ay napatigil na si Toto. Binuhat niya si Dada at nagtago sila sa gilid. Uy, kriminal lang yung nagtatago, no? Anong meron, Kuya Toto? Nakikita mo yung lalaking yon. Kuya ni Tessa yan. Kapag nakita ko niyan, yari ako dyan. Hanggat wala ka namang ginagawa masama, wala kang dapat ikabala Maliban na lang kung may binabala ka masama. Ay naku Dada, hindi mo ako maintindihan Kapag nagkasyota ka na, baka maintindihan mo na ako. Wala pa ako nabasa sa libro na para maintindihan mo ang isang bagay, kailangan ng syota. Ang pangunawa natin sa mga bagay ay oo na. Magpapaliwanag ka na naman Napansin nila na nawala na ang kuya ng babaeng si Tessa. Kaya naman, dali-dali na silang pumasok sa loob. Nakahinga ng maluwag si Toto. Samantalang tahimik lang naman si Dada na pasimpleng hinahanap ang proteksyon ng albularyo. Nasa kalagitnaan na sila ng baryo nang tumigil sila sa tapat ng isang bahay. Pumwesto ang magpinsan sa likuran ng taniman ng mga ampalaya. Nakapagtago sila ng bahagya dahil malago-lago na ang mga dahon doon. Wala bang aswang na makakakita sa atin dito? Sa baryo natin meron, dito wala. Bakit ayaw mo puntahan doon sa bahay nila kaysa sumilip ka rito? Ang tunay na lalaki, haharap sa magulang ng babae, no? Baka tagin ako ng mga yun
Kung alam mo lang kung anong klaseng magulang meron sila. Hindi ako interesadong malaman. Ay naku, ewan ko sa'yo. Para ka talagang matanda magsalita. Kumuha na lamang ng maliit na bato si Toto at binato ang bintana ng bahay. Pero sa halip na ang babaeng si Tessa ang sumilip, ang tatay nito ang dumungaw doon. Gagi, nalinti ka na. Tara, alis na tayo. Binitbit na ni Toto ang bata paalis sa tapat ng bahay nila Tessa. Hingal na hingal si Toto nang ibaba na niya si Dada. Habang nagpapahinga sila sa gilid, isang matandang babae ang napadaan sa harapan nila. Nung una ay kay Toto nakatingin ang taong yon. Pero nang idako ng matanda ang kanyang tingin kay Dada, biglang nanlaki ang mga mata nito. Parang natataranta at hindi alam ang gagawin. Nagmamadali ang matandang makaalis. Hinabol naman yun ni Dada. Hanggang sa makarating na sila sa medyo wala ng kabahayan. Liwanag na lang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa parting yon. Huminto ang matanda nang maramdamang nakasunod ang bata. Masama ang tingin nitong hinarap si Dada. Bakit mo ako sinusundan? Bakit ka tumatakbo? Ano karapatan mo magtanong? Ang ikinikilos mong kainainala ang siyang nagbukas ng karapatan ko para sundan ka at alamin ang dahilan. Dahilan kung bakit ka natataranta. Nagulat ang matanda sa matalinghagang mga salita na binitiwan ng isang bata. Sa puntong yon ay alam na ng matanda na hindi lang basta bata si Dada. Takot ka ba sa akin dahil meron sa katawan ko ang hindi tinatanggap ng katawan mo? Eto ba? Kinuha ni Dada ang isang medalyon na nakaipit sa kanyang bewang. Isa itong medalyon na lumalamig kapag may aswang sa paligid. Ngayong malamig ito, sabihin mo nga sa akin, aswang ka ba? Eh ano ngayon kung aswang ako? Seryoso lang ang mukha ni Dada habang ang matandang yon ay parang galit na galit. Wala akong pakialam. Tinanong ko lang no. Ngayon, alam ko na gumagana ang proteksyon niya ito. Salamat. Alis na ako. Hey! Ano? Naglakad na si Dada na parang wala lang nangyari. Hindi na niya tinangkap ang puksain ng aswang na yon. Dahil una sa lahat, wala naman siyang kakayahan na pumatay ng aswang. Ang mahalaga sa kanya, nalaman niyang totoo ngang may aswang sa kanilang probinsya. Uy, saan ka ba nagpunta? Di ba sabi ko sa iyo, wag na wag kang lalayo sa akin? Ano ka ba naman, Dada? Tao. Taong matigas ang ulo. Ako mayayari kay Lolo Asyo nito kapag may nangyaring masama sa iyo eh. Yung matanda kanina, aswang. Ano? Aswang? Sigurado ka ba dyan? Takot siya sa medalyon na ito eh oh. Kaya oo, sigurado ko. Eh anong ginawa mo? Wala. Wala? Eh ba't wala? Kung ikaw bata na 10 taon gulang, may laban ka kaya sa matandang aswang? Akala ko ba hindi ka na bata? Akala mo lang yun. Napailing na lamang si Toto nang mauna nang maglakad ang batang si Dada. Sumasakit ang kanyang ulo kay Dada. Nakabalik na sila sa baryo ng Gorospe. Tahimik lamang ang batang si Dada habang nakatambay sila sa bakuran. Iniisip ng bata na dahil may aswang talaga, hindi malabong malagay rin sa panganib ang buhay ng kanyang lolo. Lalo pat madalas yung umaalis ng bahay, na kung minsan pa nga ay sa bukid na nagpapalipas ng gabi. Kinabukasan ng umaga, kahit na alanganing oras na nakatulog, maaga na namang nagising ang batang si Dada. Nasanay na kasi ang katawan nito sa pagiging maagap sa lahat ng oras. Pagbangon ni Dada ay agad na napadungaw siya sa bintana. Amoy na amoy niya ang adobong baboy na niluluto ng kanyang Lolo Asyo. Sinuot ng bata ang kanyang pudpud ng tsinelas sa kabag tungo sa kanilang bakuran. Apa, gising ka na pala. Mabuti naman at bumangon ka na. Maya-maya lang kakain na rin tayo. Tawagin mo ang Kuya Toto mo pag naluto na ito ha. Malapad ang ngiti ng matanda. Kapag ganun kalapad ang ngiti ng matanda, alam na kagad ni Dada na nakasahod na yon mula sa pagsasaka. Isang sinyalis din kasi na nagkarne sila.
Nakakapagbaboy o manok lang naman kasi sila tuwing sasahod na matanda. Lolo, marami pong salamat kasi pinaglulutuan niyo ako ng masarap na pagkain. Abay, siyempre naman. Ikaw ang paborito kong apo eh. Kaya dapat lang na lahat ng kakanin mo ay masarap. Nahihiya nga ako kasi minsan lang tayo makapag-ulam ng medyo maayos-ayos eh. Huwag po kayong mayalo. Lahat ng ginagawa niyo ay lubos kong pinagpapasalamat sa Diyos, maliit man o malaki. Alam mo, apo, swerte ko sa iyo. Kasi hindi na kita kailangang sabihan sa mga bagay. Yung isip mo kasi, parang ano na eh. Ano bang tawag doon sa English? Injured ba yun? Lolo, matured po. Ay, oo, yun nga. Di ka bata kung mag-isip. Alam mo na kagad ang realidad ng buhay. Pero apo, subukan mo rin minsang maging bata. Kasi, bata ka pa naman eh. Dapat ang iniisip mo lang eh kung papaano ka sasaya. Simula nang iwan ako nila mama at papa nung sanggol ako, pakiramdam ko hindi na ako bata eh. Pakiramdam ko po, meron akong misyon sa mundo. At yan ay maging kolektor ng mga proteksyon. Nako, ang dami mo nang nakolekta mula sa iba't ibang albularyo at pangkaraniwang tao. Lolo, malakas po ang kutob ko na hindi lang yun eh. Sumeryoso ang mukha na matanda. Tumabi ito sa pagkakaupo sa batang si Dada. Apo, masaya ako sa ginagawa mong pangongolekta. Pero sana ay iwasan mo mga mas hihigit pa dyan. Tulad po ng alin? Gaya na lang ng pagnanais na kalabanin ng mga aswang. Napatingin lamang si Dada sa kanyang lolo. Ngumiti lang yun sa kanya na kinagulo naman ang isipan ni Dada. Hindi na humaba pa ang usapan na yon nang dumating si Toto. Sumenya si Dada sa kanyang pinsan tungkol sa nangyayari noong magkasama sila. Tumungo naman si Toto bilang pagsang-ayon. Ayaw kasi nilang ipaalam ni Dada na may nakausap siyang aswang. Batid niyang labis na mag-aalala ang kanyang lolo. Pagkatapos nilang gawing agahan ng adobo ng baboy, nagtungo na naman si Dada sa baryo ng San Juanico. Sa pagkakataong yon ay kasama pa rin niya si Toto. Tutal, gusto rin namang makita ng binata ang kasintahan niyang si Tessa. Pumasok sila sa baryo ng San Juanico. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang kilalang albularyo. Nakasalubong nila ang kilalang albularyo roon na si Mang Danyos. Nakangiti na ito agad habang si Dada naman ay seryoso lang ang muka. Sandali silang nagkatinginan ng albularyo. Nagtaka naman si Toto sa kanilang dalawa. Dada, kilala mo ba yan? Oo, siya yung irresponsableng albularyo na winala ang sariling proteksyon. Uy, bibig mo, mas matanda sa'yo yan ha. Natawa na lamang si Mang Danyo sa kanyang narinig. Ayos lang. Nakakatuwa nga ang batang yan eh. Ang bata-bata pa pero parang kaedad nila Jose Rizal kung magsalita. Magandang araw nga pala, albularyo. May kailangan ka ba? Depende. Hulaan mo. Hindi ako manghula eh. At hindi totoo ang mga hula. Pasensya na po kayo ha. Medyo maangas po kasi talagang magsalita yan eh. Ayos lang. Mas maganda ngang parang matanda ang kausap ko eh. Bata, sa katunayan, meron akong gustong sabihin sa iyo eh. Pero kung gusto mong malaman, sumunod ka sa bahay ko. Sabihin mo kung tungkol saan, saka ako susunod. Uy, yung batang to, kumalang ka nga. Tungkol sa isang proteksyon na tsak ako na magugustuhan mo. Tila ba nagningning ang mata ng batang si Dada? Narinig niya pa lang ang salitang proteksyon, nakuha na kagad nito ang kanyang atensyon. Ano? Ayaw mo pa rin? Paano ko makakasiguro kung totoo yung sinasabi mo? Ilala ko sa baryong ito. Yun na lang ang isipin mo. Tumango na lamang ang bata.
Sinundan na niya si Mang Danyos. Pati si Toto na si Tessa lang sana ang pakay, napasama na lang din kay Dada. Hindi rin naman kasi nito pwedeng iwan ng bata, lalo pat may mga kumakalat na kwento na ang mga aswang ay gumagala-gala lang din sa mga baryo. Dinala sila ni Mang Danyos sa simple nitong bahay. Pinaupo sila sa bakuran at naghintay sandali. Uy, Dada, sama ka ng sama sa kung sino-sino ha. Di mo nga yan kilala eh. Pero kilala siya sa baryong ito eh. Ang sinasabi ko, ikaw ba? Ikaw? Kailangan ko malaman kung ano pa yung isang proteksyon na sinasabi niya eh. Ay nako, bahala ka. Basta huwag ka lang talagang mapapama kasi ako mayayari sa lolo natin. Maya-maya lang ay bumalik na rin ang lalaking albularyo. May dala na itong 3 tasa ng kape. Dadamputin sana ni Toto ang isang tasa pero pinigilan ito ni Dada. Natawa na lang din ang albularyo. Alam kasi nito ang iniisip ni Dada. Huwag ka mag-alala, bata. Hindi ko naman kayo yayang gawin eh. Hindi naman ako aswang. Aswang? May nakita kong aswang dito sa baryo nyo kagabi. Matanda. Pero alam mo, nagtataka tuloy ako kung kilala ka talaga rito. Bakit hindi mo yata alam na may mga aswang nang nakakapasok dito? Dahan-dahang naglaho ang kasiglahan sa ngiti ni Mang Danyos. Tila ba napahiya siya sa sinabi ni Dada. Sandali itong lumagok ng kape at napabuntong hininga na lamang. Totoo po ang sinasabi ni Dada. Kahit bata lang yan, naniniwala ako dyan. Hindi yan marunong magsinungaling eh. Pero kapag tinanong mo yan kung tulina, sasabihin niya oo, kahit na hindi. Alam ko na may mga aswang, pero hindi ko alam kung sino-sino sila. Kaya ko silang puksain, pero mahirap. Dinampot ng bata ang tasa ng kape sabay nilagok. Maligamgam lang naman yon kaya naubos niya kagad. Napailing na lamang si Toto dahil ginawang tubig lang yon ni Dada. Kalimutan mo na muna natin yung aswang. Nasaan yung sinasabi mong proteksyon? Handa akong gawin ng lahat, ibigay mo lang sa akin yun. Wala sa akin eh. Pero alam ko kung nasaan. Nagdikwatro pa ang albularyo. Nasaan? Ituturo ko sa iyo sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sasamahan mo ako sa pagkuha nun. At kapag nasa atin na yon, maghahati tayo. Sa'yo yung isa, akin yung isa. 2 kondisyon ang sinabi mo eh. Basta, ganun nga. Hindi mo ba kaya na mag-isa at kailangan pang magsama ng bata? Dahil ikaw ang proteksyon ko. Sa dami ng proteksyon mo, siguradong hindi ako malalapitan ng mga aswang kapag kasama kita. Mawalang galang na po Pero anong klaseng proteksyon ba yung sinasabi nyo? Ang proteksyon ng isang baryo. Proteksyon ng isang baryo? Isa siyang kulay pulang bato. Pinaniniwala ang dumi yun ng isang pambihirang ibon na lumalabas lang sa tuwing nag-iisang dibdib ang buwan at araw. Ang dumi na yun ay nagiging bato. Kumikinis at nagiging kulay pula. Matagal lang nandun yun. Marami ang bato na yun. Pero dahil maraming albularyo na ang nakakakuha, 2 na lang ang natitira sa pugad ng ibon. Hindi siya madaling kunin kung normal ka lang na tao. Dahil may mga aswang na nagbabantay doon. Kung proteksyon ng isang baryo ang bato, ibig sabihin sa isang baryo wala nang makakalapit o kaya makakapasok sa loob. Tama ka, bata. Kung ganun, bakit aswang ang nagbabantay sa mga bato? Diba dapat hindi sila makakalapit? Gagana lang ang proteksyon na yon sa oras na ibabad na yon sa mainit na tubig na may suka at bawang. Sandaling napaisip si Dada. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, naniniwala siya na totoo ang proteksyon na sinasabi ng albularyo. Kaya naman, naisipan niyang magandang pagkakataon na yon na mas maprotektahan niya ang kanyang lolo Asyo. Kaya kahit na alam nitong delikado, ay agad na rin itong pumayag sa sinabi ng albularyong si Danyos. Wala nang nagawa si Toto nang umalis na sila ng bakuran ni Mang Danyos. Habang naglalakad ay pinapagalitan ng binata ang kanyang batang pinsan. Ikaw bata ka, alam mo ba pinapasok mo?
May mga aswang kayong pwedeng makalaban. Tapos ikaw, pumayag ka kagad? Hindi mo ba alam na kapag napahamak mahihirapan si Lolo Asyo? Mas mahihirapan siya kapag siya yung napahamak dahil sa aswang. Kuya Toto, malakas ang kutob ko na unti-unting sasakop ang mga aswang. Kumukuha lang sila ng tamang pagkakataon eh. Ay nako, Diyos ko, bahala kang ang bata ka. Kung makaasta ka, alam mo, laki-laking tao eh. Isang sipa lang sa'yo ng aswang, wala ka na. Tapos, nagtiwala ka pa sa albularyo ng San Juanico. Mukha ngang hindi gagawa ng matino yun eh. Magtiwala ka lang sa akin, Kuya Toto. Sa inis ay nauna nang naglakad si Toto. Hindi na niya kaya pang kontrahin si Dada. Dahil kahit anong sabihin nito, kayang-kaya nitong bigyan ni Dada ng magandang katwiran. Mag-isang naglakad si Dada pauwi. Nadaanan niya ang ibang bata na kasing edad lang din niya. Masaya ang mga yon na naglalaro. Pero kahit na ganon, wala man lang naramdaman na lungkot si Dada. Sa halip ay naiirita pa siya sa mga batang walang alam kundi maglaro lang. Lalagpasan na sana niya ang mga bata nang asarin siya ng mga yon. Paulit-ulit na sinisigaw ng mga bata ang mga salitang Dada matanda. Huminto si Dada at seryosong tumingin sa kanila. Tumigil ang tawanan ng mga bata nang makita ang blankong reaksyon ni Dada. Mga batang walang alam sa nangyayari. Kayo ang unang mapapahamak dahil sa aswang. Pagkasabing yun ni Dada ay nag-iyakan ng mga bata. Takot na takot ang mga yon nang dahil sa aswang na binanggit niya. May ngiti sa labi ni Dada nang magpatuloy siya sa paglalakad. May kakaibang saya talaga sa kanyang kalooban kapag napapaiyak niya ang kapwa niya bata. Nang umuwi na siya sa bahay, inabutan niya si Lolo Asyo na nagwawali sa kanilang bakuran. Tahimik lang yon. Hindi alam ng bata kung may problema o may nangyari. Kaya naman nagtanong siya sa matanda para matigil na ang kanyang pag-iisip. Lolo, may dinadamdam po ba kayo? Problemang iniisip? Tumigil ang matandang si Asyo sabay upo sa lamesa. Apo, yan na ba talaga ang gusto mo? Sa tanong pa lang na yon ay alam na niya kagad na nagsumbong na si Toto. Palagay ko, ito po yung mission ko eh. Kaya ganito ko kumilos at mag-isip. Palagay ko po, doon ako nakatadana eh. Ano bang sinasabi mo? Ang sinasabi ko ay yung shirt mo. Butas kasi yan eh. Lulusot ang toy-toy mo dyan eh. Buti sana kung nakabrief ka. Natameme si Dada. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang kuya Toto. Kahit nagalit ito sa kanya, ay hindi pa rin siya nilaglag. Malungkot ako kasi gusto kitang bilhan ng bagong shirt. Pero ayaw mo naman. Ayos lang naman po sa akin na mamugan ng tuy-tuy ko, Lo. Magtabi na lang po kayo ng pera para sa mga gamot po ninyo. Nako, talaga itong apo ko. Niyakap na matanda si Dada ng mahigpit. Ramdam na ramdam ng bata ang kapayatan na ng kanyang lolo. Yun ang dahilan kung bakit kahit bata pa lang, gusto niyang protektahan ng matanda. Para kay Dada, isang gintong may tuturing si Lolo Asyo na higit pang mas mahalaga sa lahat ng bagay. Malamig, mahamog at tahimik ang paligid ng mga gabing yon. Nasa loob na ng bahay si Mang Asyo habang si Dada naman ay nasa kanilang bakuran pa. Nagsisiga siya ng kahoy para kahit papaano mainitan ng kanyang lolo sa loob ng bahay. Habang abala siya sa ginagawang panggatong, narinig ni Dada na merong tao sa gilid ng mga halaman. Nung una ay hindi niya muna ito pinansin. Nagkunwari siyang walang alam at nagpatuloy lang sa ginagawa. Pero maya-maya, bigla na lamang may napahiyaw na matandang babae. Mula sa kadiliman ay binunyag na matanda ang kanyang sarili. Kamot yun ng kamot sa iba't ibang parte ng katawan. Namukaan yun ni Dada. Yun ang matanda na hinabol niya nung una. Tinigil ni Dada ang ginagawa at lumapit sa matanda.
Hindi ko inakala na tinatablan pala ng hantik ang mga aswang na katulad mo. Kasalanan mo ito eh. Kaya ngayon, kakainin kita. Matanda na rin ang lolo ko, pero hindi naman ganyang kalakas ang loob niya kapag alam niyang delikado siya. Ha? Anong sinasabi mo? Humanda ka sa akin. Nasa aktong papasok na sa bakuran ng matandang babae, pero napabalik agad ito sa labas nang makaramdam ng kakaibang panginginig ng katawan. Anong nangyayari? Hindi ka makakalapit sa amin, no? Puno ng proteksyon ng bahay namin eh. Manang, hindi po basta bata ang kaharap ninyo. Isa po akong kolektor ng mga proteksyon. Tila ba kinagulat yon na matanda? Hoy, aswang! Langya ka! Pinahabol mo pa ako! Napalingon sa kanan si Dada at nakita niya roon si Mang Danyos na may hawak na itak. Mabilis namang tumakbo ang aswang para bang hindi matanda. Hinabol ng albularyo ang aswang. Sumunod na rin doon si Dada. Sa kasamaang palad, hindi na naabutan ni Mang Danyos ang aswang. Dismayado ang albularyo nang abutan nito ni Dada. Pambirang buhay talaga ito. Nakatakas pa. Ikaw naman, nasa harapan mo na, hindi mo pa hinuli. Kung alam ko lang sanang huliin siya, pati ikaw sana sinabay ko ni. Aba, matabil talagang dila ng batang to ha. Teka, handa ka na ba bukas ng gabi? Handa na po ko. Siguraduhin mo lang na 2 bato na makukuha natin ha, kasi kailangan din yun ng baryo namin eh. Oo naman. Wala ka bang tiwala sa kilalang albularyo ng San Juanico? Wala. Naglakad na lamang pabalik ang batang lalaki. Napapailing na lang ang albularyo sa kanya. Kinabukasan ng umaga, usap-usapan na ang matandang aswang sa kanilang baryo. Hindi lang pala kina Dada tumambay ang matandang yon. Kung saan-saan pa palang parte ng baryo Gorospe yon ng gulo. Wala namang nasaktan sa mga tao. Pero sapat na yon para maalarma ang mga taga Baryo Gorospe. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, Toto at Dada. May aswang na talaga sa baryo natin. Dinig niyo yung kwentuhan sa labas. Aswang daw ang matandang nagpagala-gala kagabi. Muntikan pa nga raw mapatay ng mga lasinggero sa kabilang strito eh. Nakaw, hindi na talaga ligtas ang Gorospe. Lolo, ano naman bang ginagawa ng pamunuan natin dito? Ayun, nagsasagawa na sila ng investigasyon. Abang wala pang nahuhuling aswang, hindi rin muna nagpapapasok sa baryo ng hindi nila kilala. Para yun makaiwas tayo sa pagpasok ng mga aswang. Maraming aswang, Lo. Marami sila. Kaya dapat handa din ng mga tao. Marami. Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan, Apo, ha? Sa balita po. Sa balita? Wala naman tayong TV at radyo, ah. Sa balita po ng mga chismosa. Nakahinga ng maluwag si Toto. Buong akala niya ay aamin na si Dada na may alam ito sa mga aswang. Ay, nako ka. Loko-loko ka talagang bata ka. Ang mabuti pa kumain na kayo ng marami at mamaya aalis tayo. Gusto kong maligo sa ilog, kaya samahan niyo ako, ha? Oh, narinig mo, Dada. Kasama ka. Kasama ka. Kasama ka. Hindi ako bingin, oh. Inuulit ko lang kasi baka magkaroon ka na naman ng dahilan eh. Nang sumapit ang tanghali ay nagtungo na sila sa ilog. May mangilang-ilang tao ang naroon. Pero pumwesto sila sa bandang malayo. Habang naliligo sila, bigla na lang tumungtong ang kanilang lolo sa malaking bato. Uy, anong ginagawa niya? Tinitingnan kung may babaeng naliligo sa kabila. Manyaki si lolo. Konti lang. Teka, bakit mo ba ako kinakausap, bata ka? Galit nga pala ako sa'yo. Para kang bata. Napangisi na lamang si Toto. Sa mga nakalipas pang mga sandali ay may mga nagdatingan pang ibang tao. Karamihan sa mga yon ay babae.
Lalapit sana mga yung kinadada pero bigla na lang yung nagsitigil. Parang natatarantang lumiko sa kaliwa. Sayang! Bakit sila umiwas? Kuya Toto, aswang yung mga yun. Paano ko naman nakasiguro? Pinahawak ni Dada ang medalyon na nakatali sa kanyang bewang. Nagtaka ang lalaki na mapagtantong mas malamig pa ang medalyon kaysa sa tubig. Uy, bakit ang lamig? Kasi nga may aswang. Ayun oh, lahat yan. Kaya sila umiwas kasi natakot sila. Ay, ano ba pinag-uusapan nyo? At bakit kayo nagbubulungan, ha? Ay, wala lo. Si Dada po kasi tigas tuy-tuy dun sa mga sexy. Ay, nako apo. Pagpatuloy ka muna, no? Supot ka pa! Habang nakalublob sila sa tubig ay pasimpleng inobserbahan ng bata ang mga nasa kabilang dako. Napapansin din ni Dada na tumitingin-tingin din sa kanila ang mga yon. Iba na ang kutob ni Dada. Nababahala na ang bata dahil napupuna nilang dumarami na ang aswang sa baryo nila. Ang nakakabahala pa roon, parang wala man lang pangamba ang mga aswang. Normal lang silang nakikihalubilo sa mga tao. Kahit na gustong-gusto pa ni Lolo Asyo ang tumambay sa ilog, wala na itong nagawa ng umahon na agad si Dada at si Toto. Nagmamadaling umuwi ang dalawa. At nang makapagbihis, walang pagdadalawang isip nilang tinungo sa San Juanico si Mang Danyos. Oh, bakit ang aga mo namang bata ka? Sabi ko gabi pa tayo. Ang daming aswang. Ha? Ay, Mamang Albularyo, kagagaling lang kasi namin sa ilog eh. Merong dumating na maliligo rin. Tapos, bigla silang nataranta pagkakita nila kay Dada. Eh sabi po kasi nitong si Dada aswang daw ang mga yun. Kailangan na natin silang patayin. Baka manakit sila eh. Hindi, wag muna. Ha? Bakit hindi? Kapag inalarma natin sila, baka mahirapan tayo mamayang gabi. Ang mga aswang na yan ay marunong ding gumante. Mas malala pa nga eh. Ay, ganun ba? Hayaan mo lang sila para hindi sila makalata na pupuntahan natin ang bato na proteksyon. Sasama ka talaga mamaya, Dada. Alam mong delikado yan, ha? O bakit iho? Hindi ka ba sasama? Kawawa naman yung bata, walang kasamang kuya. Nagkatitigan si Toto at Dada. Nagulat si Toto nang makita niyang parang nagmamakaawa ang mga mata ni Dada sa kanya. Oo na. Kainis naman, oh. Ayos. Umuwi na lamang muna si Dada at Toto sa kanila nung oras na yon. Nagpalipas lang sila ng oras. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sabik na si Dada sa kanilang lakad. Lolo Asyo, punta lang sana kaming maisan. Manghuhuling gagamba. Gagamba? Anong gagamba? Para saan? May kakilala kasi ako sa Maynila, Lo. Bumibili sila ng mga gagampang pangsabong. Mahal daw bilhin kaya gagawin ko ng sideline. At isasama mo pa itong batang ito? Di ba po, Lon, sabi nyon, dapat minsan maranasan ko rin ang maging bata. Lolo, ito na po yun. Oo nga, no? Napapailing na lamang ang matanda at naglakad na rin paalis ang magpinsang Dada at Toto. Mabilis ang kanilang lakad sa pagkabahalang baka may makasalubong silang aswang. Kahit kasi may proteksyon si Dada, hindi pa rin maiwasan ni Toto ang matakot. Kung siya ay nababahala, si Dada naman ay kalmado lang. Teka. Bakit? Tumigil na naman ang dalawa na makarating na sila sa bungad ng San Juanico. Si Tessa, tsaka yung kuya niya. Kuya Toto, may sasabihin ako sa iyo pero sana wag kang iiyak ha. Ha? Ano ba yun? Hawakan mo itong medalyon ko. O ano? Uy, bakit ang lamig? Alam mo kung bakit? Aswang kasi yung siyota mo at kuya niya. Ha? Tara na. Nang umalis na ang babaeng si Tessa at ang kuya niya, ay nagmamadali na silang pumasok sa baryo. Litong-lito ang utak ni Toto sa sinabi ng kanyang pinsan.
Hindi niya alam kung dapat ba siyang ma-broken hearted o tanggapin na lamang ang katotohanan. Nasa bakuran na si Mang Danyos nang dumating na sila. Nakahanda na rin ang mga kagamitan nito. Handa na ba kayo? Bilisan na natin para madali tayong makarating. Madaling makarating? Ngumiti ng nakakaloko ang lalaki. Hindi alam ni Dada at Toto na ang kanilang dadaanan bago makarating sa kanilang pupuntahan ay bundok pa. Nang nasa kagubatan na sila ay puro angal ang ginawa ni Toto. Paraan lamang niya yon para hindi mahalata ni Dada at Mang Danyos na natatakot na siya sa kanilang tinatahak. Malayo pa ba tayo? Ang sakit na ng pako kakatapak eh. Kailangan pa nating lagpasan ang bundok na ito. Mga 2 oras pa. Tapos pagbaba natin, sasakay tayo ng dimotor na bangka. Ano? Seryoso ka ba? Uy, Tuto, kung pagod ka na, pwede ka namang maunang umuwi eh. Pakisabi na lang kay Lolo, bukas pa ako. Isa ka pa. Sandali. Tumahimik ka. Bakit? May aswang? Lumamig yung medalyon? Upo, dali. Wala ba tayong gagawin? Iwas tayo sa gulo. Kailangan natin makarating nang walang nakakaabala sa atin. Huminga ng malalim ang albularyo. Tahimik lang din naman si Dada at Toto. Nakiramdam sila sa kanilang paligid. Maya-maya lang ay mayroon ng mga dumaan. Sigurado sila na aswang yon dahil sa mga bitbit nito mga tao na walang malay. Anong gagawin nila sa mga dala nila? Kakainin? Oo, pwedeng gawin nilang handa yan para sa isang okasyon. Masyado kasing marami mga dala nila. Sa puntong iyon, hindi maintindihan ni Dada ang bigla na lang na pagkabuhay ng kaba. Lumulunok siya ng laway. Parang sa kanya lang din naramdaman na isa rin pala siyang bata. Isang batang marunong ding matakot. Nang makaligpas na ang mga aswang, ay saka lamang sila nakahinga na maayos. Kung makikita lang nila ang mukha ni Toto, ay makikita nilang namumutla na yon. Pinigilan kasi ng binata ang paghinga. Mukhang kailangan natin sa kabila dumaan. Huwag dito. Sa kabila? Galing na tayo doon ah. Kesa naman dito. Nakita mong dyan din sila duman, di ba? Gusto mo ba maging sisig nila? Hindi na nakapagsalita pa si Toto. Sumunod na lang silang dalawa ni Dada sa albularyo. Nagawang makaiwas ng 3 sa panganib na sana ay dadanasin nila sa mga aswang. Si Dada, sa halip na makaramdam ng sobrang takot, habang tumatagal ay parang mas lalo pa siyang nasasabik. Kapag kasi nakuha na niya ang pulang bato, yun na ang pinakamagandang proteksyon na makukolekta niya. Pababa na tayo ha. Mag-ingat kayo sa daan. Baka may maapakan kayong tuyong dahon at madulas kayo pababa. Tandaan nyo, kapag nahulog kayo dyan, ang bagsak nyo sa langit. Dinungaw pa ni Dada at Toto ang bangin na nasa gilid nila. Malakas pa ang hangin ng mga sandaling yon, kaya medyo kabado rin sila. Mamamatay ba talaga tayo dito kapag nahulog tayo? Kuya Toto, malalaman mo lang yan kapag sinubukan mo. Tama ang bata. Makalipas ang halos 2 oras, bumaba na sila sa paanan ng bundok. Kaunting lakad lang, nakarating sila sa isang dalampasigan. Napakamot na lamang sa ulo si Toto. Seryoso ka pala sa sinasabi mo kanina? Seryoso lahat ng sinasabi ko, no? Halika kayo, sumunod kayo at manghihiram tayo ng bangka. Naglakad sila ng kaunti at narating naman nila ang bukod tanging bahay na naroon. May kahabaan ng kubo at mula sa labas, maririnig ang mga tao na nasa loob. Maya-maya lang, isang matandang babae ang nagbukas ng pinto at kinausap si Mang Danyos. Hindi na naririnig nila Dada ang usapan ng dalawa dahil halos magbulungan lang ang mga yon. Nasa halos 5 minuto yata ang usapan bago yun natapos. Ayos, pinayagan tayong mahiram yung bangkang dimotor. Sino sila? Yung matandang nakausap ko, kaibigan ko noon pa. Yung mga nasa loob naman, mga anak niya. Huwag ka mag-alala, Dada.
Hindi sila masasamang tao. Wala naman akong sinasabi. Akala ko lang syota mo yung matanda. Natawa na lamang ng malakas si Mang Danyos. Mga ilang sandali lang din ay nakasakay na rin sila sa bangka. Nakikita niyo yung islang yon. Doon tayo pupunta. Nasa kagubatan niya ang 20 bato na natitira. Tumango-tango lang ang batang si Dada, pero sa kaloob-looban niya ay walang paglagyan ang kanyang pagkasabik. Nasa 20 minutos ang paglalayag nila sa laot. Paglapag ng kanilang paa sa lupa, dito na nagsimulang mabalot ng kilabot ang tatlo. Kararating pa lang kasi nila, nakarinig na kagad sila ng taong sumisigaw na nagmumula sa kagubatan. Hindi malabong yung sumisigaw nagbalak din kunin yung pulang bato. Kaya tayo, mag-iingat. Hanggat maaari, huwag tayo magpapahuli. Kailangan matanaw natin ang pugad na kinalalagyan ng 20 bato. Teka, di ba sabi mo si Dada ang proteksyon mo? Bakit kailangan pa natin mag-ingat? Kasi may mga aswang na hindi tinatablan ng pangontra ni Dada. Ibig sabihin, bilang lang ang mga aswang na apektado sa proteksyon niya. Dala ko ang karamihan sa mga proteksyon ko kaya huwag kayong mag-alala. O sige, maganda na kayo. Papasok na tayo sa kagubatan ha. Nilabas ni Mang Danyos ang kanyang itak. Si Toto naman ay kinuha na rin ang kutsilyo na mapurol. Habang si Dada naman ay tirador lang na binabalahan ng holen. Marahan at maingat ang bawat pagakbang nila. Hawak-hawak lang din ng isang kamay ni Dada ang kanyang medalyon. Habang palayo sila ng palayo sa dalampasigan, palamig ng palamig ang medalyon. Isinuot na rin ng bata ang iba't ibang pangkwintas na proteksyon. Sa pamamagitan nun, hindi sila malalapitan ng mga aswang. Pero hindi kampante ang bata. Alam niya na tama ang sinabi ni Mang Danyos. Sandali lang, may ibang mga tao. Yumuko na muna sila nang makita sa di kalayuan ang mga taong may mga dalang mahabang itak. May dala rin pa na ang iba. Habang ang mga nasa likuran naman ay may mga dalang malalaking sulo. Mga taga-kabilang bundok. Kilala mo sila? Hindi, pero alam ko na mga taga-kabilang bundok palaging nandito. Pero ni isa sa mga nanggaling doon, hindi nagtatagumpay. Napapatay sila ng aswang? Oo, pero hindi pa rin sila nadadala Palagi silang nandito. Ewan ko ba sa mga yan? Kung sila napapatay, ano pa kaya tayo? May pagkabahala sa mahinang boses ng binata. Sa isip-isip nito ay ayaw niya pang mamatay hanggat hindi niya pa nakakausap si Tessa. Wala silang diskarte, Kuya Toto. Tama. Ang galing talaga nitong batang to. Diskarte. Yun ang gagamitin natin. Huwag ka kasing mag-alala. May dala-dala akong proteksyon ng malupit. May proteksyon ka pa? Oo, yung nawawala na hindi naman totoong nawawala. Sinabi ko lang nawawala para magtagpo yung landas nating 2 bata. Tatawa pa sana si Mang Danyos, buti na lamang ay natakbang kagad ni Toto ang bibig. Hindi na lang nagsalita ang batang si Dada. Sa murang edad, naisip niya na maganda rin ang ginawa ng albularyo. Aalis na sana sila pero hindi nila inaasahan na merong nakakita sa kanila. Narinig ang kanilang hakbang. Kaya naman agad silang nilapitan at tinutukan ng mga itak. Hinigit naman agad ni Toto ang kanyang pinsang si Dada, habang si Mang Danyos naman ang humarap sa mga taong nakabahag. Magandang gabi. Nandito rin pala kayo? Wow! Ang liit talaga ng mundo, no? Nakatingin lang sa kanila ang mga yon para bang naiinsulto dahil naroon sila. Oo, wag tayo mag-away. Magagalit ang Diyos, sige kayo. Hindi ka yata nila naiintindihan. Tumigil ka na. Baka lalong mukhang hindi nyo naiintindihan ang kasama namin. Mas mainam pa yatang umalis kayo sa harapan namin. Uy, ano ka ba naman? Pinapaamo ko nga tapos ikaw ginagalit mo. Itong batang to talaga Mga ilang sandali lang ay nagbulungan ng mga nakapalibot sa kanila. Nabigla na lang sila nang agawin kay Mang Danyos ang hawak nitong itak. Pero bago pa man sila madakip na mga yon,
May mga aswang nang umangil sa paligid. Natigilan ang mga nakabahag. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. May hinablot ng isa sa kanila. Sinamantala ni Mang Danyo sa mga nangyayari para damputin ulit ang itak. Tara! Binuhat ni Toto si Dada. Habang nakakagulo pa sila, nagmamadali na nilang nilisan ang lugar na yon. Habang papalayo, rinig nila ang magkahalong sigaw at angil ng mga aswang. Unang beses lamang makakita ni Dada ng aswang na halimaw ang itsura. Kaya naman dito na siya nakaramdam pa ng bahagyang takot. Walang titigil hanggat hindi pa tayo nakakalayo. Takbo lang! Halos madulas-dulas sila para lang makalayo sa kanilang pinanggalingan. Makilang beses na nga rin silang nasugatan dahil sa matatalas na dahon na kanilang nahahawakan. Makalipas lang ang 5 minuto, umupo sila sa likuran ng malapad na puno. Doon sila nagpahinga dahil hinihingal na rin si Mang Danyos. Ganun pala ang itsura ng mga aswang kapag hindi sila nakaanyong tao. Oo, pangkaraniwang aswang pa lang yan ha. Paano pa kung ang nakita mo yung mga bakulaw? Baka maihi ka na sa brief mo. Mang Danyos, wala pong brief yan eh. Pansamantala silang tumigil sa pwesto na yon. Kinuha ni Mang Danyos ang daladala niyang tubig na pinatakan ng kalamansi. Oh, gusto nyo? Salamat na lang. Saan ang kinaroroonan ng pulang bato? Doon. Tinuro ni Mang Danyos ang malawak na sagingan. Sa gitna ng sagingan ay may maliit na burol. Naroon daw sa tuktok ang sinasabing proteksyon na mapapakinabangan ng isang baryo. Ayun na ang burol. Nasa tuktok niya. Makinig kayo sa akin ha. Ganito ang gagawin natin. Dinukot ni Mang Danyos ang isang kwintas. Wala yung pendant. Parang yari lang siya sa manipis na pilak. Ito ang proteksyon na sinasabi ko, Dada. Ang tawag dito, laho. Kapag sinuot ito ng isang tao, hindi siya makikita ng mga aswang. Invisible ang epekto niyan? Hindi. Mawawala lang tayo sa paningin ng mga aswang. Pero sa paningin ng tao, hindi. Hindi talaga nila tayo mapapansin. Wag na wag lang kayong bibitaw sa akin. Dahil lahat ng didikit sa akin ay maapektuhan itong proteksyon na ito. Hanggang ilang minuto ang itatagal? 7 minuto lang. Kaya dapat susuotin lang natin itong kwintas na ito kapag sobrang lapit na natin sa pugad. Para hindi masayang ang oras. Nasa pugad kasi ang mga nagbabantay na aswang. Dada, papasan na lang kita sa balikat ko. Ako naman, hahawak kay Mang Danyos. Yan, tama ang naisip mo. May naambag ka rin sa wakas. O sige, tara na. Pinasa na ni Toto ang batang si Dada. Pagdating nila sa sagingan, sinuyod muna nila ng tingin ang paligid. Wala silang makitang aswang, pero grabe ang paglamig ng medalyon. Sa tingin ko, aabot naman ang epekto ng laho kung dito na tayo magsisimula. Pero kailangan natin tumakbo. Hindi tayo pwedeng tumakbo. Maririnig nila ang yabag ng mga paa natin. Kahit hindi nila tayo nakikita, nararamdaman nila tayo. Kaya kailangan nating magdahan-dahan. Kapag nasa kalagitnaan na tayo, saka ko susuotin ang kwintas. O ano, handa na ba kayo? Handa na ako. Pagakbang pa lang nila ay nautot ang batang si Dada. Pero dahil hindi sila pwedeng magingay, tiniis na lamang ni Toto ang baho nun. Palapit pa lang sila sa parting gitna ng sagingan nang biglang may isang lalaking nasa gilid. Nakatayo yun at napalingon sa kanila. Patay na! Aswang! Mabilis na tumakbo ang aswang palapit sa kanila. Tinagaan ni Mang Danyos ang aswang. Tinitira naman ni Dada ng tirador ang aswang. Nagawa nilang pabagsakin ang aswang, pero bago yun nawalan ng malay, umalulong na parang aso ang aswang. Nagtatawag siya ng kasama. Kailangan na natin magmadali. Mabilis na nakarating ang mga aswang sa sagingan. Buti na lang, bago sila makita ng mga aswang, ay sinuot na ni Mang Danyos ang kwintas ng laho. Nakahinga sila ng maluwag.
Nasa harapan lang nila ang mga aswang pero takang-taka ang mga yon kung bakit bigla na lamang silang nawala. Senyasan lang silang tatlo. Inamoy-amoy naman ng mga aswang kung saan sila napunta. Pero maging ang amoy pala nila ay naglaho rin. Pag-alis ng mga aswang ay nagmamadali na ang tatlo. Mabilis ang kanilang lakad paakyat ng burol. Wala pang 2 minuto ay nasa tuktok na sila. May maliit na kuweba na naroon. Agad nilang inilawan at ilang sandali lang nakita na nila ang isang malaking pugad. Naroon ang isang bato na kulay pula. Walang ya. Bakit isang bato lang ito? Paano tayo maghahati? Pwede mang kunin mo kaysa pagtalunan natin kung kanina mapupunta. Isa na lang yan eh. Mamaya na tayo magdesisyon. Uy, makautos tong batang to. Kala mo matanda na eh. Kinuha na agad ni Mang Danyos ang batong pula at sinilid sa kanyang bag. Sa pagkakatansya ni Mang Danyos ay may natitira pa silang 2 minuto para makaalis. Kapag naubos na yon at naroon pa sila, malamang sa malamang makikita sila ng mga aswang. Wala silang sinayang na oras. Tumakbo sila pababa ng burol. Nadaanan nila ang mga aswang kaya medyo bumagal sila. Nang papalis na sana sila sa sagingan, bigla na lang nawala ang bisa ng kwintas. Sabay-sabay na napalingon ng mga aswang sa kanila. Nalintikan na tayo! Takbo! Karipas ng takbo ang tatlo para silang mauubusan ng lupa sa sobrang pagmamadali. Ang kaso, sa kasamaang palad, nahablot ng mga aswang si Mang Danyos. Nakakapit ang albularyo sa katawan ng saging. Sa halip na tumakas, nagawa pa talagang bumalik ng magpinsang Toto at Dada. Nakapaggilahan si Toto habang si Dada naman ay muntik-muntikan ng malaglag sa pagkakapasan. Napilitan na lamang bumaba si Dada. Matapang nitong tinindigan ng mga aswang. Tinaas nito ang damit at sakay pinakita ang medalyon. Naglayuan ang ilan sa kanila. Tumayo naman kagad si Mang Danyos. Tinutukan niya ang mga yon ng itak. Habang si Dada naman ay nanatili pa ring nakatayo sa harap ng mga aswang. Hindi pa yun naalis sa kinatatayuan kung hindi hinila ni Toto. Hindi sumunod ang mga aswang sa kanila. Para bang nagkaroon ng trauma ang mga aswang na yon nang makita ang medalyon. Nakaramdam ng kaunting pagkamangha si Mang Danyo sa bata. Hindi niya akala na makakakolekta ang batang yon ng malakas na proteksyon. Nakalayo sila sa burol at sa sagingan. Tuwang-tuwa ang albularyong si Mang Danyos. Kaso, ang problema nila, isa lang ang pulang bato. Salungat sa inaasahan nila na dapat ay 2. Huminto sila sa ilalim ng punong sampalok. Kinuha muli ni Mang Danyos ang pulang bato. Huminga ng malalim si Mang Danyos. O bata, anong gagawin natin dito? Isa lang pala itong pulang bato na ito. Hindi ko rin naman alam na may nakakuha na pala ng isa. Di biyakin natin sa gitna. Naku, hindi yan pwede. Mawawalan ng bisa ito. Paano nga yan? Di isang baryo lang ang mapoprotektahan yan. Kailangan ko ito dahil sa baryo namin maraming aswang. Tsak ako na lulusob sila sa amin, gaya ng matagal na nilang pinaplano. Kung gano'n naman pala sige, sa iyo na yan. Uy, balo ka ba? Alos mamatay-matay tayo tapos isusuko mo lang ng ganyan yung pinaghirapan natin. Ayos lang yun, Kuya Toto. Hahanap na lang ako ng ibang proteksyon para kay Lolo. Para sa lolo mo? Opo, para sa lolo ko. Yun ang dahilan kung bakit ako nangongolekta ng mga proteksyon eh. Dating manunugoy si Lolo Asyo. Sa pagtanda niya, alam ko na isa siya sa gagantihan ng mga aswang. Kapakanan ng lolo namin ang dahilan kung bakit 7 taon pa lang yan, nangongolekta na yan ng iba't ibang proteksyon. Mahal na mahal niya ang lolo namin eh. Kaya niya ginagawa ang lahat ng ito para sa lolo namin. Tila ba nahabag ang kalooban ni Mang Danyos? Nakaramdam siya ng paghanga sa bata. Dahil sa murang edad, marunong na itong magpahalaga sa buhay ng mahal nito. Sige. Iyon na nga lang to.
Nilagay ng albularyo ang pulang bato sa palad ng bata. Pero sabi mo, baryo nyo ang lulusobin ng mga aswang, di ba? Marami kaming albularyo. Kahit papano kakayanin na naming lumaban. Ikaw, hindi lahat ng proteksyon mo kaya kayong iligtas, lalo na kapag marami na sila. Pero yung pulang bato, makakatulong yan. Basta sundin mo ang proseso. Magtusok ka lang ng malaking kawayan na lagpas hanggang bubong ng bahay. Tapos, ilagay mo sa tuktok yung pulang bato. Sa oras na matanaw yan ng mga aswang, matatakot na mga yan na pumasok sa baryo ninyo. Hindi kita pinipilit ha. Hindi rin ako nagmamakaawa. Usang desisyon mo yan. Pero sige, tatanggapin ko. Nakikita ko sa mga kilos mo kung gaano mo kamahal ang lolo mo. Kaya, ikaw ang mas karapat-dapat dito. Hindi mo po ba mahal yung mga taga-baryo nyo? Mahal ko sila. Kaya nga kahit wala kaming proteksyon, kasama ng mga kapwa ko albularyo lalabang kami sakaling pumasyal na yung mga aswang sa baryo San Juanico. Maraming salamat ha. Kahit mukha kang nagsisinungaling palagi, may mabuti ka rin palang puso. Haba, lokong bata to Bawiin ko kaya yan. Natawa na lamang ang albularyo. Madaling araw na nang makarating sila sa baryo ng San Juanico. Masayang nagpaalam si Mang Danyo sa kanila at pumasok na rin ng baryo. Si Toto at Dada naman nagmamadali na rin makabalik sa baryo Gorospe para simulan ang gagawin para sa pulang bato. Kaso, nang makarating sila sa kanilang bahay, gising ang kanilang lolo. Nababahala ang muka at tingin ng tingin sa labas ng bakuran. Nako, bata ka. Bakit ka ba umuwi? Sana nanatili ka na lang kung saan man kayo nagpunta. Po? Bakit po lolo? Ano po bang nangyayari sa inyo? At bakit ka may dalang mga damit? Lalayas ka ba lo? Si Dada, hinahanap ng mga tao rito sa atin. Ako po? Bakit po? Maalas ka raw. Kampon ka raw ng kaniliman. Yung mga batang kalaro mo daw nilagnat ng kausapin mo. Lahat sila'y nakakasundo na para hulihin ka at igapos. Tapos bala kanilang sunugin ang buhay. Tinuturing kanilang salot mo. Sira ulo pala yung mga yan Hindi ba nila alam ang sakripisyong ginawa ni Dada para lang makuha yung pinakamagandang proteksyon para sa baryong ito? Mga inutil pala sila Mga apo, kailangan na nating umalis dito kung hindi mapapahamak si Dada. Agad na binuhat ni Toto ang bata. Kinuha rin ng binata ang daladalang bag ng matanda. Palabas na sana sila ng kanilang bakuran nang may mga tumatakbong mga residente palapit. Naharangan ng kanilang daraanan. Lahat ng mga yon ay may daladalang itak. Visit kasi mga chismosa dito sa atin Ano na naman kayang ginawa nilang kwento tungkol dito kay Dada? Ayan na nga bang sinasabi ko Baka sa mukha ni Dada ang pangamba nang makitang galit na galit ang mga residente. Ayan, yan ang malas sa baryo. Yan ang dahilan kung bakit nilalapitan tayo ng mga aswang. Pati nga mga bata, tinakot niya Hindi yan tunay na bata. Matanda at masamang elemento yan na sumabi sa katawan ng bata. Sunugin yan! Sunugin! Pinausog ni Toto ang matanda at si Dada. Si Toto ang humarap sa mga tao. Kahit na alam niyang hindi naman makikinig ang mga yon. Anong ginagawa niyo? Hindi niyo ba alam na si Dada ang nagligtas sa atin? Lulusob ang mga aswang sa mga baryo para manakop. Pero nandito si Dada. Dala niya ang pinakamalakas na proteksyon para sa lahat. Tapos ganito ang gagawin niyo? Ituturing niyo siyang salot? Lahat ng galaiti ang mga residente. Hindi nila tinatanggap ang mga sinasabi ni Toto. Sa halip, sinasalungot nila ang mga yon. Ikaw, Aling Norma, puro ka chismis. Lagi mong pinag-iinitan si Dada. Palibhasa, mas matanda pang isip ni Dada kaysa sa edad mo. Ikaw naman, Aling Gemma. Ikaw akala mo di ko alam na ikaw ang nakakalat ng anak na salot si Dada. Hoy, anak mo yung anak ng salot. Nagnanakaw pa ng tinapay sa bakery. At ikaw, Erna, ang pangit mo na nga, chismosa ka pa. Inisa-isa ni Toto ang mga chismosang nasa harapan niya.
Pero kahit na anong sabihin niya ay wala nang pakialam ang mga yon. May mga kalalakihan na lumapit. Biglang sinipa at sinapak si Toto. Pero pinilit nitong lumaban. Nakipagsuntukan nito sa mga lalaki. Kaso sadyang hindi kaya ng isa ang 5. Kaya sa huli ay wala rin itong nagawa. Kasalanan sa inyo Anong wala? Yang apo mong matanda na nakatawang bata ang may kasalanan kung bakit minamalas ang lahat. Kung hindi niyo ko hayaang gawin ang misyon ko, lahat tayo dito mamamatay. Sa halip na pakinggan, nagalit lang ang mga tao. Nasa aktong hahabultin na nila ang bata nang dumating naman si Mang Danyos at ang ilang pang miyembro ng mga samahang albularyo. Magsitigil kayo! Ano bang kalokohan ang ginagawa nyo? Mga mangmang! Hindi nyo ba alam na ang batang yan ang magliligtas sa inyong lahat? Pero dahil sa ginawa nyo, pinatunayan nyo lang na hindi kayo dapat maligtas. Lulusob ang mga aswang, baka bukas, pero baka rin ngayon. Kaya kung gusto nyong mabuhay, hayaan nyo ang batang yan na gawin ang nararapat. Matigas ang ulo ng mga taga-Gorospe. Walang naniniwala. Kaya naman napilitan na si Mang Danyos na isama na lamang si Dada sa baryo ng San Juanico. Huwag niyo sanang pagsisiyan ang ginawa niyo sa amin. Tandaan niyo, kayo ang gumawa ng sarili niyong kapalaran. Inakay na ng ibang albularyo si Toto. Hirap yung makalakad. Bago ito umalis ay nag-iwan pa ito ng kataga. Ang papangit nyo! Nakalis naman sila ng maayos. Hindi na rin humabol sa kanila ang mga tao. Nakahinga naman ng maluwag ang batang si Dada. Pagdating nila sa baryo ng San Juanico ay dumiretso sila sa bahay nila Mang Danyos. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa pulang bato. Sa tingin ko, dito na lang natin gamitin ang pulang bato. Sigurado ka ba dyan? Una sa lahat, ikaw naman talaga nakakuha nito Pangalawa, mas karapat-dapat protektahan ng mga tao dito kaysa sa mga taga-Gorospe. Kung ganon, dapat na nating simulan ng proseso. Tumangulang ang bata. Namamanga sa kanya ang ibang albularyo na kung paano siya magsalita at mag-isip. Habang ginagamot si Toto sa kabilang bahay, sinumulan na rin ni Mang Danyos ang proseso. Makalipas lang ang halos kalahating oras, natapos na rin nila. Nilagay nila sa dulo ng kawayan ng pulang bato. Tinusok naman nila ang kawayan sa lupa na lagpas sa bubungan ng bahay. Naghintay lang sila ng halos 1 oras. Dakong 4:00 na ng madaling araw. May nakapagsabi sa kanila na may mga aswang na sa palibot ng baryo. Pero hindi makapasok ang mga yon dahil sa batong pula. Masaya sila dahil sa wakas, hindi na nangyari ang pinangangambahan nila. Ang kaso nga lang, dahil hindi na kayang pumasok ng mga aswang sa San Juanico, ang baryo ng Gorospe ang napagbuntungan nila. Narinig ni Dada ang usapan ng mga albularyo tungkol doon. Kahit papaano, nag-alala pa rin ang batang si Dada. Ligtas naman na kasi ang kanyang lolo. Kung tutuusin, wala na siyang pakialam dapat sa mga taong nanghamak sa kanya. Pero sa halip, nakaramdam siya ng awa sa mga yon. Nilapitan ni Dada si Mang Danyos na kasama ang mga albularyo. Napatigil ang mga yon sa pag-uusap. Mang Danyos, gusto ko sanang humingi ng malaking pabor Nagkatinginan ng mga albularyo. Oh, ano ba yung bata? Kaya niyo po bang harapin ng mga aswang? Kayang-kaya namin. Marami din kami. Pero kailangan lang namin ng proteksyon. Dahil maraming bata at buntis ngayon dito. Bakit ba? Pakiusap. Iligtas niyo po sila, yung mga taga-Gorospe. Iligtas niyo yung mga residente doon. Ha? Sigurado ka ba? Tingnan mo yung ginawa nila sa pinsan mo. Hayaan mo siya. Basta sana iligtas niyo sila. Nakikiusap ako sa inyo. Lolo Asyo, iba rin talaga itong apo ninyo, Napakabuting bata. Dahil dyan, sige, ililigtas namin sila. Mga kasama! Agad na kumilos sa mga albularyo.
Tinawag na rin nila Mang Gorospe ang iba pang kalalakihan sa baryo San Juanico para tumulong. Umatake nga ang mga aswang sa baryo ng Gorospe. Pero nang dahil sa tulong ng mga albularyo, nagawa nilang talunin ng mga aswang. Masaya ang batang si Dada. Sa murang edad niya ay naintindihan din niya na dapat maging mabuti pa rin sa mga taong ayaw sa kanya. Nakamit ang kapayapaan. Nawala ang mga aswang at sa baryo San Juanico na rin tumira ang iba pang residente ng Gorospe. Masaya rin naman si Toto. Hindi pala totoo na aswang ang pamilya ni Tessa. Niloko lang siya ng batang si Dada para makapag-focus sa kanilang misyon. Nang matapos ang kaguluhan, nagpatuloy pa rin sa pangungulekta ng proteksyon ang batang si Dada. At gagawin niya ang lahat para din protektahan ang kanyang nag-iisang lolo, si Asyo. Wakas,